Di ba sabi ni Vince Rodriguez, anyway ho, meron pa ba ditong kontra ang Vice Presidente? Hindi. Meron ho dito, mga kababayan, iba. Kulubot na ano po, kulubot na sisiw po, mga bossing, yan ang meron dyan. O, alisin ko to, ha? Pasamantala. O, yan, inalis ko muna. Ngayon ho, mga bossing, dito, ito naman pala ang masasabi ni Inday Sara Duterte, no? Doon sa kung bakit dismiss ang gusto nila. Kasi yun pala ang gusto. Nung 16 na abogado, i-dismiss lang. Di po ba? BP Sara mahigpit na sinusunod ang anumang payo ng kanyang mga abogado. So, ibig sabihin no, mga bossing, yung pagpapadismiss at teknikalidad ang dali, yung mga abogado ang may gusto. No? Akala ko ba ready? Baka props lang. No? Props lang na ready kami. Pero dismiss natin yan. Ano ba yun? O eto naman, lalagay naman ako sa posisyon ng mga abogado. Ako po, mga kababayan, siyempre, para sigurista, gusto ko maging siguristang abogado. Tatanggapin ko tong kaso na to. No? Pero ipasa mo sa akin lahat ng ebidensya mo para maipagtanggol kita ng maayos. Kailangan kompletos rekados, walang butas. No, aaralin ko yun. Hindi porket madami kang ibabayad sa akin, tatanggapin ko. Kasi sasabihin ng mga naku, madaming tali si Atty. Mark Ramos. Di ba? Pag-aaralan ko, naku, eto, malaki ang posibilidad na manalo ito. Sige, napag-aralan ko na yung kaso mo. No? At malaki ang posibilidad na maipanalo natin. Siyempre, ako confident ho bilang abogado, mga kababayan. Di po ba? Ganito. Ito, bayaran mo muna yung 40 milyones na aking acceptance fee para dito sa kaso. Siyempre, bayad, di ba? Bago kumilos. Di ba? Bago kumilos. Ngayon, ako ho, bilang abogado at pinag-aralan ko mismo yung kaso, ready na kami. Tara na. No? Gusto kong malinis ang pangalan ng kliyente namin. Gusto kong malinis, no? Lahat sa kanya. At maitayo ang dignidad niya. Maitayo, no? Yung tiwala ulit sa kanya ng mamamayang Pilipino. Lalaban tayo! Ganyan ang pananaw ko, mga bossing. Dismiss? Ay, hindi. Kaya natin to. Anong dismiss? Tuloy natin to. No? Unang-una, kikita sa mga pagdalo po. Sa mga pagpunta. Meron pong yan. Kumbaga, may bayad pa din po. Kada attendance po ng mga lawyer. Diba? Since alam mo naman, panalong-panalo to ba't natin papadismiss? May appearance fee pa. Tuloy ito. Pero hindi. Iba ang gusto ng mga lawyer. 16 ha? 16 po na pinagsama-samang utak ang napagdesisyonan ho yata nung 16. Base po sa sinasabi ng ating Vice Presidente, matatalo tayo. No, dismiss na lang. Mahihirapan tayo dito. Ako, ganun po ang ipapayo ko sa kliyente ko. No? Pa-dismiss mo na lang yan. Subukan mo, pa-dismiss. No? Pero wag mong hayaan na maihiring yan kahit isa. Dahil kapag yan, lumabas yung mga ebidensya, yari kayo. Lubog kayo dyan. Diba? Sabi ni Boogie Arellano, Mark 40K times 16, tapos dismiss lang. 40M po. Sir Boogie, 40 million. Acceptance fee daw. BP Duterte, mahigpit na sinusunod ang anumang payo ng kanyang mga abogado. Kaya po, para doon sa bloodbath. Gusto ko ng bloodbath, kaso gusto nila dismiss daw Ano ba yun? No? Kaya ka nga kumuha ng 16 na lawyer para malinis yung pagkatao mo. Kung ako nga, hindi ako papayag niyan. Anong dismiss?
Eh di iniwanan ko sa utak, sa isipan ng sambayan ng Pilipino na hindi ko talaga sinasagot yung katanungan nila. Hindi tatanggi yung 16 na lawyer kahit mahirapan ilusot. Pera-pera lang sila. Sabi ni Sir Archie Beroya, the Desert Rider. Sumasang-ayon na lamang si Vice President Sara Duterte sa nagiging pahayag at opinyon ng kanyang mga kinuhang abogado para harapin ang impeachment complaint. Ayon sa Vice Presidente, na kaya ito gumastos sa pagkuha ng abogado para sila ang bahala sa nasabing kaso. Kaso yung abogado nyo, madam, mas mukha yatang pinagmumukha kayong guilty. Di po ba? Mas mukha po kayong... Ngayon hindi na bobo ang Pilipino. The more na umiiwas po kayo, the more na iniisip ng mamamayang Pilipino, guilty ang tao na yan, kaya iwas ng iwas yan. No? Hindi na po lingid sa kaalaman ng mamamayang Pilipino, kagaya nga po nung sinabi ni Ted Filon, na pag walang maibuga yung mga lawyer, pupunta o dadali yan sa teknikalidad. Di po ba? Hindi do sa ito po ang ebidensya namin, ito po ang depensa namin, wag na po nating ituloy ang kaso kasi ganito po matibay ang aming depensa na yung pera, etc., etc. Ito po, nandito po nakasaad lahat na wala pong ninakaw sa pera ng bayan. Ganun ang sagot. Hindi yung dismiss na lang po natin to. Wala pa nauumpisan, dismiss na. Kahit aniya, gusto niyang maging madugo ang impeachment trial. Pa-etching na lang ho ng Vice Presidente yun, mga bossing. Pa-etching. Biruin niyo ho tayong lahat nakapanood. No? Napanood natin ang Vice Presidente kung paano po magbanta sa buhay ng Pangulo. Asawa ng Pangulo. Pinsan ng Pangulo. Di po ba? Ngayon, paano po nila i-depensa yun? Meron pong pagpaplano sa buhay ng Pangulo. Paano i-depensa po yun? Etong mga ipinasa po na mga resibo, sa kanila po galing yan. Sa opisina ng Office of the Vice President at ng COA. Paano din po i-depensa yan, mga kababayan? Ano sasabihin nila? Bakit walang mga wala tong mga hindi mga nakatala ito sa PCO o PSO? Di po ba? Paano nila i-depensa yun? Kaya ang nakikita ko dito, dismiss na lang natin. Bakit di-dismiss? Kasi may 1 year ban base doon sa unang impeachment Ang isa lang po ang nakita kong impeachment, mga kababayan, kundi po yung pinal na isinomite po noong February 5 sa Senado. No? Yun lang po ang nakita kong impeachment. Kahit ano yan, na gusto niyang maging madugo ang impeachment, kung hindi sang-ayon ng abogado niya, yun din ang kanyang susunod. Kunyari pa. Tiniyak naman ito na handa ang kanyang legal team sa pagharap na, handa, anak ng tinapa. Kayo, ginugunggong nyo ang mamamayang Pilipino. Handa, tapos dismiss ang gusto. Ano ba talaga, ate? Handa kami, no? Handa na humarap ang aking mga lawyer para ipagtanggol ako. Sa kabilang banda, dismiss po natin, no? Dismiss po ang sagot namin.